Ang bilyonaryong CEO ay itinapon mula sa gusali ng isang walang awang mamamatay tao. Ngunit maya-maya lang, isang maliit na babae pala ang kumulot sa CEO gamit ang isang kamay. Lumipad siya mula sa ibaba at galit na nagbabala sa lahat. Kung maglalakas loob kayong apihin ng tatay ko, nagsasawa na ba kayo sa buhay? Ang maliit na babaeng ito ay dating isang batang prodigy ng Divine Realm at anak ng isang anghel at isang tao. Ipinanganak na may mga kapangyarihan, siya ay laging mapaglaro sa Divine Realm. Isang araw, nagnakaw siya ng banal na hayop malapit sa palasyo ng Diyos at lihim na dinala ito sa bahay. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang ina, "Basta iwan ko lang ito sa pinto, hindi na tayo mag-aalala sa mga masasamang espiritu na pumapasok at nagnanakaw ng pagkain na inihanda ko." Ngunit ang kalikasan ng bata ay lubhang nag-alala sa anghel dahil sa takot na maparusahan siya ng Diyos. Para maging masunuri ng kanyang anak, binigyan siya ng anghel ng isang batong jade na palawit at sinabi sa kanya na pumunta sa mundo ng tao upang hanapin ang kanyang tunay na ama. Ang maliit na babae, sa pag-iisip ng masasarap na pagkain sa mundo ng tao, ay umalis na kaagad bago pa niya tiningnan ng maigi ang larawan ng kanyang ama na tinransform ng kanyang ina. Naiwan ng kanyang ina na nag-aalala. Nang dumating ang bata sa mundo ng tao, nakita niya ang isang lola na namimigay ng libreng steel buns. Ahakbang na sana siya para humingi nang mapansin niya ang isang billboard sa itaas na nadulas mula sa kamay ng isang manggagawa at malapit nang mahulog sa mabait na lola. Agad siyang sumugod, sinunggaban ng billboard gamit ang kanyang mahika, pinaikot ito ng ilang beses sa kanyang kamay at pagkatapos ay itinapon palayo. Ang lola ay mabilis na lumapit at nagtanong tungkol sa bata. Nang marinig niyang maayos ang bata, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tiningnan niya ang bata at hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa pamilya nito. Nang malaman niyang 7 taong gulang pa lang ang bata at uli pa rin ito, naisip niya ang kanyang sariling apo na hindi kanya natatagpuan. Nakala niyang magkasing edad lang nila ang kanyang apo. Nang umuwi ang lola, nakita niyang nalulungkot ang kanyang anak na CEO dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Dahil sa pag-iisip sa batang nakita niya, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Agad niyang sinabi sa kanyang anak, "Natagpuan na ang anak mo." Nang makita niya ang pagkagulat sa mukha ng kanyang anak, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Kinabukasan, hinanap ulit ng lola ang bata at tinanong kung gusto nitong sumama sa kanya at kilalanin ang kanyang anak bilang ama. Masayang nagtanong ang bata, "May masasarap bang pagkain sa bahay ni tatay?" Matapos makakuha ng positibong sagot, sumama siya. Nang makita ng bata ang CEO na itinutulak palabas ng kanyang assistant, masaya siyang tumakba at tinawag itong tatay. Nakita ng lola na hindi na malungkot ang kanyang anak at napabuntong hininga. Tama nga ang kanyang desisyon. Ngunit hindi niya alam na narinig ng CEO ang usapang mag-ina at alam niyang hindi niya tunay na anak ang bata, kundi inuwi lang niya ng kanyang ina para aliwin siya. Sa sandaling iyon, kumalam ang tiyan ng bata sa gutom. Agad niyang inutusan ng lola ang katulong na maghanda ng pagkain. Sa pagtataka ng lahat, napakalaki ang gana ng bata. Ubos ang buong mesa ng pagkain sa loob lang ng 2 minuto. Kinagabihan, hawak ng CEO ang jade pendant na iniwan ng kanyang asawa na nangungulila sa kanyang asawa at anak. Hindi niya alam na ang bata sa kanyang harapan ay ang tunay niyang anak. Tiningnan siyang matamis ng bata na gustong magpakwento bago matulog. Pinanood ng CEO ang batang matulog habang nakikinig sa kwento at hindi niya maiwasang isipin ang kanyang sariling anak. Ngunit maya-maya lang, sinuntok siya ng bata at natulog siya sa kama. Dahil dito, lihim niya nang napagpasyahan na hindi na matutulog sa bata. Kinabukasan, ang CEO na papasok nga sa kumpanya ay sinabihan ng kanyang assistant na ang vice president ay hindi lang naglipat ng mga assets ng kumpanya, kundi nagplano ring magdaos ng shareholders meeting para alisin siya sa posisyon. Para protektahan ng kumpanya, mabilis niyang ipinadala ang kanyang assistant para itulak siya patungo sa shareholders meeting. Ngunit nang dating nila, hinarangan sila ng mga tauhan ng vice president at pinwersa siyang umakyat sa bubong. Para protektahan ang kaligtasan ng kanyang ina, walang nagawa ang CEO kundi magpahila sa kanyang assistant pataas. Nang pagdating nila, nakita nila ang isang grupo ng mamamatay tao na pinuwersa siyang pumirma ng share transfer agreement. Samantalang, ang batang kararating lang ay nagising at nakita niyang walang tao sa bahay. Nagplano siyang gumamit ng mahika para tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahang makita ang esena kung saan tinatakot ang kanyang ama. Dahil sa pag-aalala na masaktan ng kanyang ama, mabilis siyang gumamit ng mahika para hanapin ito. Sa sandaling iyon, galit na tinitignan ng CEO ang mga mamamatay tao sa kanyang harapan, sinabing hindi siya magpipirma sa kasunduan at pagkatapos ay itinapon ito. Nagulat ang mga mamamatay tao sa kanyang ginawa at agad nilang sinunggaban ng kanyang ina at asistan.
sinubukang takutin siya para pumirma. Nang makita niyang malapit ng itulak ang kanyang ina sa gusali, alang-alang sa kaligtasan nito, wala nang nagawa ang CEO kundi pumayag na pumirma. Ngunit laking gulat niya, hindi tumupad sa kanilang salita ang mga mamamatay tao na pakakawalan siya at ang kanyang ina. Halip, inutusan nila ang kanilang mga tauhan na ihulog siya. Saka palang dumating ang bata at sinunggaban niya ang CEO gamit ang kanyang mahika. Nang makita ng mga mamamatay tao ang batang binuhat ang CEO gamit ang isang kamay at lumipad pataas, natigilan sila. Nang maibaba ng bata ang CEO sa lupa, saka sila nakaalala ng kanilang misyon. Kaya agad niya nang inutusan ng kanilang leader na atakehin muli ang bata. Ngunit hindi natakot ang maliit na babae. Sa ilang simpleng galaw, napabagsak niya silang lahat. Nang makita niya na nabigo ang lahat ng kanyang mga tauhan, wala nang magawa ang leader kundi lumaban. Ngunit sinuntok siya ng bata sa lupa. Ang iba ay gustong sumama, ngunit tinamaan sila ng malakas na atake ng mahika ng tunog ng bata, kaya napahawak sila sa kanilang mga ulo at nahulog sa lupa sa sakit. Saka pa lang nila natanta na hindi sila mga kalaban sa harap ng maliit na babae. Sa takot, mabilis silang tumakbo. Ngayon naligtas na, tinanggap ng CEO ang desisyon ng mga shareholders. May isa siyang huling pagkakataon. Kailangan niyang makakuha ng malaking order sa loob ng 1 buwan upang mapanatiling kontrolado ang kumpanya. Kaya nagpa siya ang CEO na dumalo sa kaarawan ng pinakamayamang tao upang makuha ang $1 billion na order na iyon at maibalik ang operasyon ng kumpanya. Ngunit hindi niya alam, hindi lang siya ang pupunta sa salo-salo. Ang Vice President ng kumpanya ay pupunta rin. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow, share, comments, or subscribe. See you in next video.